Happy farming! So ngayon po yung araw ng pagtatanim do sa ating palayan. So bibisitahin natin yung ating palayan kung paano taniman ng mga tao natin na mga manananim. So pasyalan po natin. Buti magandang panahon ngayon kasi hindi umulan. So medyo tuyo na yung daan natin. So pupuntahan po natin yung ating farm. So nagpapatanim tayo ngayon. Tingnan natin sila. Bale, 6 na pitak kata to o 7 kung di ako nagkakamali. So ayan sila. Natanim. 14 sila. May isang nagkakaladkad. Papakita natin kung paano yung pagkakaladkad. Ayun yung nagkakaladkad, yung may hila-hila. So yung may hilang kahoy, yun yung kanilang ginagamit na planting pattern. So gantong paraan kung paano magtanim ng palay. Sana pagkalooban tayo ng magandang ani kasi summer naman medyo lipas na yung ulan. Kaya inaasahan natin na maging maayos yung ating ani ngayon. Yung magkakalat natin ng punla, yung kasama natin dito sa farm, siya yung nagkalat. Ayan, medyo marami pang natira. Kita nyo naman na nataniman na pero may mga naiwan pa. Ibig sabihin, sobra yung punla. Masyadong makapal yung pagkakalat niya. Ayun, yung nangungulekta ng ating seedling, ng ating punla. Napakapal o naparami yung kalat niya. Kaya after na mataniman, kukolektahin niya yan. Kasi pag hindi natin yung kinolekta at natin na dyan, hindi rin naman siya gaganda. Magiging suka lang siya o magiging parang damo doon sa ating palayan. Kahit siya'y palay, parang magiging kalat na lang siya dyan. Hindi rin naman siya gaganda dahil marami yung hila. So kaya ipakokolekta natin para na sa ganun mamaya malinis na siyang tingnan. Boy, ilan ang dala? Ilan ang tusok kada, ano? So, 6 yung bawat isang iras ng isang tao. 6 yung kanyang tinutusukan. Ibig sabihin, 6 sila na linya. At sa dami ng natanim na to, siguro mga 2 oras lang tapos na yung ating. Tapos na yung 3 oras, tapos na rin yung ating pagpapatanim. Bale, yung ating binhi ay 3 balding binhi. So, yun yung itatanim nila ngayon. Tawag sa iba, itinatalok. Pero tawag din sa iba, itinatanim katulad nito. So, ayan yung paraan natin sa pagtatanim ng palay. Bagamat ang lugar na to ay hindi pa yung sinasabi natin na moderno talaga. Dahil meron na talagang ginagamit din na machineries dun sa ibang lugar na pagtatanim. Pero mas mainam pa rin yung talagang tinatanim ng tao na ganito. Kasi mas pulido sila. So, yun yung masasabi ko sa pagtatanim ng palay. Talagang kailangan ay yung tao rin. Para pulido yung pagtatanim, then yung natitirang punla natin, kukunin na lang natin mamaya para ikalat sa iba. So, ayan, papakita natin yung ang tawag dito ay nagkakaladkad. Yan na rin yung nagsisilbing planting board ng paggamit ng mano-manong pagtanim ng ating palay. So, ganyan yung ginagawa. Kinakalatan, then saka nilalagyan ng kinakaladkaran. Yung. Baka lumiko Ada. So yun si Ada, yung ating magkakaladkad. Ginuguhitan yung palayan. Ginuguhitan ng paayon na ganyan. Then mamaya
pabalagbag naman, pag ano naman. Para yung every crossing, yung crossing ng bawat mark na yan dun sa ating sa putik, dun sa lupa, ay yun yung kanilang tataniman ng palay. So, yun yung paraan ng planting pattern o yung ginagawa nila na planting board na rin ang tawag doon, sa kaladkad. Kaladkad ang tawag dito sa amin. So, yung ganon. Sabi nila dapat pala yung isang kaladkad na ganon, ang isang grupo, kung tutusin sa regular, ay meron siyang 8 tao na kasama sa pagtanim. Pero sa gantong sistema, dahil medyo madami sila, medyo inaabutan yung ating nagkakaladkad. Kaya ayan, kasunod na kaagad sila. Nagkakaladkad pa yung isa, pero aabutan na ng ating mga manananim. Dahil nga over sa capacity yung manananim natin. Ang kailangan ay kung mamatchin lamang yung manananim at saka yung magkakaladkad sa isang planting board o isang planting materials na ganito, yung ating pangkaladkad na yon, ang dapat kasama pala ay 8 tao at least. Parang sa ganon, panama lang, nagkakaladkad, then may mga natanim. Hindi siya inaabutan. Namamaximize yung ating oras. Kasi mas nahihirapan yung ating magkakaladkad, bagay marami yung manananim dahil nagmamadali siyempre siya dahil inaabot na. So yun yung isang mapag-aaralan natin na isang nais kong may share sa inyo. Para sa ganun na alam natin balang araw yung tamang sistema, tamang pamamaraan, tamang number ng tao para sa pagtanim sa ating palayan. So ito naman ay siguro sa ibang lugar may mga ibang sistema sila. Then nga katulad ng sinabi ko kanina, medyo dito manual pa yung paraan ng pagtatanim namin, na mas mainam naman yung ganito dahil unang-una masaya sila habang nagtatanim. Then mas pulido yung pagtatanim, bagay tao yung talagang tumanim dito. At ito ay sukat na nga nila na in every yung pagtanim, pagtusok na ganon, 3 to 5 seedlings lang yung dala dahil sukat nila yan. Pakita ko lang sa inyo yung part ng ating palayan kasi yung taas niya, ginawa natin siya na water impounding. Yung water impounding para kung sa ganon dumating yung panahon ng tag-araw ay meron tayong makukunan ng tubig. Tingnan natin, fish pond na rin namin siya. Last year, binighagan namin siya ng tilapia, pero hindi ko lang alam kung medyo nakalaki ng iba. May na-harvest na rin kami, pero hindi ganun karami. So, tingnan natin. Medyo madamo na yung ating daan. Ito yung sinasabi ko na water impounding natin, yung ating fish pond. So binihaga namin siya ng isda nung nakaraan, pero na-harvest na rin namin, kaya ready na uli siya para mag-rear o maglagay tayo ulit ng ating kung anong gusto nating ilagay na similya. Ang target ko sana susunod, sana may lagay natin ay hito, African hito. Parang sa ganon medyo meron din kaming makain, bagay gusto namin. So ang hito ay gustong-gusto ng mga mag-iinom na pulutan. So ito yon. Tapos meron pang isa sa kabila. Sa taas nito may isa pa rin. Then ipapakita namin, ito lang yung palayan. Ayan. Ayan lang yung palayan. So ginawa namin strategy to para pag nga dumating yung panahon ng taga-init ay may pagkukunan tayo ng tubig. Source tayo ng tubig.
Kaya ginawa natin yung ganitong strategy at sineshare ko to kasi kung sakaling applicable do sa ibang may mga ganitong korte, ganitong klase ng taniman, ay pwede rin nilang gayahin para makapag-share tayo na pwede pala. Hindi dapat tayo mawawala ng tubig kung meron tayong gagawing ganitong bagay. So may water impounding, then ito yung ibaba nito, yung palaya natin, na pag nangailangan ng tubig, ito ang gagawin nating source ng ating patubig. So yun lang, maraming salamat at thank you. Sana nakapag-share ako sa inyo ng mapulutan ninyo ng aral. So hindi naman tayo magaling, hindi tayo perfect. Ang sa atin lang, kung ano yung meron tayo, sineshare natin para sa ganon, baka makatulong sa iba. Yun lamang, maraming salamat and happy farming sa ating lahat.